Hi guys, I'm James. So, welcome to my page. So, ayun, hindi na tayo magpapaligoy pa. This is my first video actually. So, ang gagawin natin is to review my helmet. So, I have 5 different helmets pero gagawa natin siya ng tag-iisang video para mabigyan ko kayo ng mas detalyadong review para sa mga helmets na ito, no? If ever na kursunado nyo yung isa sa mga helmets ko na gusto nyong bumili, so itong video na para sa inyo para magkaroon kayo ng tamang kaalaman o impormasyon para sa helmet na gusto nyong bilhin. So ayun, so uumpisahan ko ito sa aking half face helmet, no? So umpisahan ko ito sa aking NHK na R6 na Ryusei Yamanaka. So ayun, so review natin siya in na bit. So stay tuned. So here we go. So ayun guys, so ito na ang ating first helmet na i-review natin sa ating first video. So ito ang NHK Ryusei Yamanaka. So ayan. Actually meron din siyang full face. So ayun. Review natin itong half face. So unang-una, ang review nito ito yung sabihin ko din sa video nito, yung aking personal na experience sa mga helmets na to, lalo na dito sa unang helmet na to. So ayun, umpisahan ko siya sa kanyang lens, no? So di ko alam kung totoo na ang NHK daw is napakahirap sa piyesa, no? Napakahirap sa piyesa, napakahirap daw lalo na sa mga lens. Di ko alam kung totoo, no? Kasi ang issue talaga ng NHK is lens, no? Napansin ko yan noon, nagkaroon ako ng NHK din na Terminator na siya, black yung lens niya, nagpipeel off yung chain, yung niya, paint, no? So parang ganito, no? Ito, para lang siyang tinapal etong lens na to, which is, tingnan nyo, maganda naman siya, no? Appearance niya is good, pero madali siyang paint chip, mag-chip off ba? Like dito, pinunasan ko lang siya. Ewan ko, makikita nyo dito sa video. Ayun, no? Ito, dito, sa part na to, ayan, no? Yung, ayan, parang may scratch. Actually, siya, na-peel off siya, no? Ang cause ng pag-peel off nito is, pagpupunas ko lang. No? Ayun. Pinupunasan ko lang siya, then, napansin ko na, sumama siya sa basahan. So, yung quality ng kanyang lens, pero yung overall lens, maganda siya. Medyo, lang siya sa yung color niya, no? Parang pinatong lang. So, or manipis, o walang pinaka-coat yung top niya, kaya nagpipeel off. I don't know. So, ayun. Yan. Dito, kung bibili kayo ng gantong helmet, or NHK, any brand, or any model ng NHK, I suggest, wag na kayong maglagay ng mga stickers, no? Actually, itong mga stickers na to, lalo na this part, nung pinil ko siya, sumama na yung paint niya, kaya iniwan ko na lang siya dyan. So ayun, ang size pala nitong helmet na to is XL. So ayun, pero sa ibang helmets large lang ako, pero dito kasi kung na-experience nyo, minsan kapag hindi tama yung size sa inyong helmet, sumasakit yung sintido nyo, which is hindi kayo komportable bumiyahe, no? So mas maganda, I suggest, kung bibili kayo ng helmet, hindi ko naman kayo ina-encourage na huwag bumili online, no? Pero mas maganda kasi yung matitest fit nyo, no? Para malaman nyo kung komportable ba or tama lang sa ulo nyo, no? So pag bibili kayo ng helmet, dapat wala kayo ma-feel na pressure right here and dito, no? Kasi kapag nakaka-feel kayo ng pressure dito and dito, ibig sabihin maling size ang helmet ang sinusuot nyo. Yun. So sabi ng ibang seller, sa una lang yan sir, virgin pa, luluwag din yan, no? I don't know kung totoo, pero sabi ng iba, okay lang daw yun kasi magpo-form naman daw yung pinaka-foam niya sa loob sa shape ng head nyo. So in the long run daw ganun yung mangyayari. So ako, hindi ko nahihintayin yun, no? Kasi hindi ako komportable bumiyahe. Just like before, nagkaroon ako ng KYT na
NFR, no? Nagkaroon ng NFR na artwork blue at saka ng yellow, no? Dalawa yung naging NFRs ko. So yung una, yung artwork blue ko, XL. So gumagalaw siya sa akin, ibig sabihin maluwag. So binenta ko siya. Then nag-ano ko ng large. Yung large naman, yun, doon ko na-experience yung sobrang pressure dito at saka dito. So hindi rin nagtagal sa akin yung binenta ko rin yung artwork yellow. So ayun, for me sa NFR ng KYT siguro hindi siya pwede sa akin. So hindi ko alam kung pangit yung shape ng ulo ko. Ayun. So ayun, balik tayo dito kay NHK. So ayun, ang locks niya hindi siya quick release, no? Hindi siya quick release as you can see. Ayan, double ring na siya. So mas safe to, no? Hindi siya agad-agad na matatanggal. Unlike na quick release, kapag huwag na naman nasabihin na tumaob ka, may tendency na matanggal sa ulo mo yung helmet, which is napakadelikado mga ka-motor, no? So ayun, test fit natin to, no? Ang ating NHK Ryusei Yamanaka. Ayun, XL for me, hindi siya gumagalaw, sakto lang siya. So ganito pag ano natin, tuturuan ko na rin dito sa video na to kung paano nyo ilalak ang double ring helmets nyo, no? So meron siyang double ring, ayan, pasok nyo lang siya sa dalawa, pasok nyo to sa dalawa, then kukunin mo yung isa, iwan mo yung isa, ayan, iiwan mo tong isa na to, pag-iiwalayin mo, then shoot mo dito sa kabila, dito shoot mo na to, para mag-lock siya, then pull hanggang sumikip, no? Huwag naman yung tipong masasakal ka na, no? Ayun, tama lang. Tapos meron siyang dito botones, yun, ayan, nakalock na siya, safe na siya, hindi siya gagalaw. So ayun, overall appearance niya sa akin, for me, very good. Colorway, good. Actually, ganda siya, oh. At saka dual visor na siya. Dual visor na siya. Ayan. So ayun, for me, any color of motorcycle naman siguro mag-fit sa color nito, no? Lalo na sa black, white, blue, maybe orange, no? So swak naman siya. So ayun, yung ano niya, hindi rin maluwag yung lens niya, yung visor niya. So hindi ka problema na pag nalubak ka is malalaglag siya, no? Medyo ano talaga siya. Maganda naman talaga ang quality ni NHK, no? Alam naman natin lahat yun na maganda din si NHK, no? Ayun, so for me, overall, so ang wala pa dito, actually parang bagong labas na model lang to ni NHK, no? Kung di ako nagkakamali. At saka hindi ko alam kung sa full face lang yun, yung may emergency pull dito, no? If ever na ma-accident kayo, may emergency pull. So dito wala pa. Excuse me. Yun. Overall, goods na goods. Pwede rin itong pang ride, no? Pwede rin siya pang daily. Lalo na yung mga madaling mauhaw sa biyahe, no? Hindi mo na kailangan magtanggal ng helmet, no? Ano mo lang to, baba mo lang, then pwede ka nang uminom. So overall, I will rate this helmet 9 out of 10. So this is a very good helmet. At saka hindi siya mabigat actually. So talagang relax ka na pag nagmotor ka. So ayun guys, so see you on my next video. Sana nagustuhan niyo itong video na to, no? So NHK Ryusei Yamanaka 9 out of 10. So ang susunod ko na i-review ay ang aking HJC CS15 na si Jorge Navarro. So ayun, so make sure na mag-follow, mag-subscribe guys, para makita nyo ang i-upload ko na next video, ang next helmet review ko. So ayun guys, so sana nagustuhan nyo yung video na to. See you guys next video. Bye.